Bago pa man mapuno ng mga modernong chichirya at candy, ang mga tindahan sa ngayon ay may mga paninda na noon na naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Subalit nang lumipas ang kasikatan ng mga ito ay may isang tanong na naiwan. Ano nga ba talaga ang lumipas? Ang mga panindang ito o ang piraso ng ating kabataan? Kaya sa video na to, balikan natin ang mga sikat na paninda sa mga tindahan noon na wala na sa ngayon. Simulan na natin. Umpisahan natin sa IAGI. Kung naging estudyante ka o parte ng kabataan noong kalagitnaan ng 2000s, ay malamang na may isang chichiryang kakaiba na paminsan-minsay bumabalik sa iyong alaala. Hindi lamang dahil sa lasa, kundi pati na rin sa kakaibang pamamaraan ng pagkain nito. At ito na nga ang IAGI. Lumabas ito bandang 2005 hanggang 2006 bilang isa sa mga produkto ng San Miguel na ipinwesto noon bilang isang premium na chichirya. Habang karamihan ng chichirya noon ay simpleng chips na nasa supot, ang IAGI ay may kasamang hiwalay na dip sa loob ng pakete nito. Bubuksan mo, ihahanda ang dip at dito mo na isasawsaw ang chips bago tuluyang kainin ito. Isang pamamaraan na medyo kakaiba noong mga panahong iyon. Ang pangalang IAGI ay hango sa salitang Hapon na aji na ang ibig sabihin ay lasa. Nakilala ito sa kombinasyon ng malulutong na mga chips at sa masarap na dip nito. Kabilang sa mga naaalalang variant nito ay ang Fiesta Salsa, Groovy Mayo at ang paborito ng marami na Cheesy Garlic. Nagkaroon din ito ng fries at potato chips na version. At dahil sa mga patalastas nitong puno ng barkadahan at masasayang mga eksena ay mabilis itong sumikat. Subalit pagsapit ng 2010 hanggang 2011 ay unti-unti rin itong nawala sa mga tindahan. Sa kadahilanan na mas mahal ang paggawa at may limitadong shelf life ang dip nito, kaya't hindi ito naging praktikal sa pang-araw-araw na bentahan. Hanggang sa ngayon ay may mga umaasa pa rin na babalik ito, at para naman sa marami na nakatikim nito noon, ang pinaka naaalala ay hindi lamang ang lasa, kundi ang isang buong karanasan ng pagbubukas at ang pagdampi ng chips sa sausawan nito. Sunod ay ang bazooka. Kung lumaki ka sa Pilipinas noong 1970s hanggang 1990s, ay malamang sa malamang nakilala mo ang maliit na kulay pink na bubble gum na may kasamang comic sa loob ng balot nito, at ito na nga ang bazooka. Bagamat galing sa Amerika ang brand, ay ginagawa rin ito dito sa Pilipinas, dahilan upang naging mas mura, iilang sentimo lamang noon ay makakabili ka na nito. Kilala rin ito sa pagiging matigas sa unang kagat, kaya kadalasan ay pinapalambot muna ito sa bibig bago nguyain. Pagsapit ng 1980s ay nasa rurok na ito ng kasikatan, kung minsan pa nga ay ginagawa rin itong pangsukli kapag kulang ang barya ng tindahan. Malaking bagay din sa mga bata ang maliit na comic sa loob nito. Mas lalo pa itong sumikat ng maiugnay sa Itbulaga, pati na rin sa mga paligsahan sa pagpapalobo ng bubble gum. Kahit na may mga pagkakataon na nauuwi sa pagdikit nito sa buhok at maaalis mo lamang ito sa pamamagitan ng gaas. Subalit nang tumigil ang lokal na produksyon ay nawala ito bilang pangkaraniwang bubble gum sa mga tindahan at naging imported na nostalgia item na lamang na kadalasan ay nasa malalaking mga pakete. Ikatlo ay ang mikmik. Sa dami ng sikat na mga paninda sa tindahan noon na wala na sa ngayon, ay may iilan na hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin. At ang isa na nga sa mga ito ay ang mikmik. Kung isa ka sa mga kabataan noong dekada 90, ay siguradong pamilyar ka rito. Isang maliit na sachet, may straw na powdered na gatas ang laman. Nagsimula ito noong 1987 sa Bulacan. Gawa ito ng Jackers Foods Industries. Nahango ang ideya mula sa mga powdered na gatas na mabibili noon sa Divisoria. Pinangalanan itong mikmik upang magtunog gatas, madaling bigkasin, madaling tandaan. At ang pinakakakaiba rito ay ang paggamit ng straw. Hindi mo lamang ito basta papapakin dahil hinihigop ito. At halos lahat ng batang 90s ay may iisang alaala na kapag napalakas ang higop ay siguradong agad-agad na may magkakasunod na mga ubo. Kalaunan ay nadagdagan ito ng mga flavor tulad ng chocolate, ube at peanut. Naging patok ito dahil sa mura, masarap at madaling hanapin. Hanggang sa ngayon ay nasa merkado pa rin ng mikmik at mabibili pa rin ito sa mga online platforms at mga supermarket. Subalit hindi na tulad noon na halos bawat mga tindahan ay hindi mawawala ang nakasabit na mikmik.
Pang-apat, plastic balloon. Kung lumaki ka noong dekada 80 o 90, ay malamang na naaalala mo ang laruan sa sari-sari store na maliit lamang subalit matrabahong laruin. At ito na nga ang plastic balloon. Kada bibili ka ay para itong mini project. Pipisilin mo habang nakaabang ang straw sa dulo. Dahan-dahang hihipan, umaasa na hindi agad puputok. At kapag maayos ang buga, ay mabubuo ang isang makintab na lobo. Hindi ito lokal na bento dahil nanggaling ang konsepto nito sa ibang bansa. Karaniwan itong naging paninda noon dahil sa mura at talaga namang patok sa mga kabataan. May sariling diskarte pa nga ang mga bata noon na tinatakpan ng daliri ang may maliliit na butas o ipinagdurugtong ang maliliit na lobo hanggang sa lumaki ito. Hindi man perpekto ang hugis, ang mahalaga ay lumobo ito. At ang isa sa pinaka tumatak sa alaala ay ang amoy nitong kemikal na kalaunan ay nagkaroon ng mga babala na hindi ligtas dahilan upang maraming produkto ang inalis at napalitan ng mga mas ligtas na bersyon nito. Hanggang sa ngayon ay mabibili pa rin naman ang plastic balloon sa mga online platforms at sa Divisoria. Subalit hindi na tulad noon na halos bawat tindahan sa kanto ay mayroon nito na nakasabit sa stante, nakalagay sa garapon at ang madalas na suki ay ang mga batang may barya na galing kay nanay at tatay. Ikalima ay ang White Rabbit. Kung lumaki ka noong dekada 70 hanggang 90, malamang ay may natikman kang candy na may kakaibang balot, parang plastic subalit pwede palang kainin. Ang isa sa mga pinakakilalang candy ng ating kabataan, ang White Rabbit. Unang ginawa ang White Rabbit noong 1943 sa China ng ABC Candy Factory. Noong una ay Mickey Mouse pa ang nasa balot nito bago napalitan ng kilalang White Rabbit noong 1950s. Sa Pilipinas ay dalawa ang bersyon na umiikot noon sa mga tindahan. Ang imported ay malambot at may nakabalot na edible rice paper. At ang lokal na bersyon naman nito na gawa ng Candyman Philippines ay mas matigas ng kaunti na tila ba may sariling karakter. Kaya kung natikman mo ito noon, posible na gawang Pinoy ang naranasan mong White Rabbit. Subalit dumaan ito sa kontrobersiya noong 2007 nang maglabas ng recall at ban notice ang BIFAD matapos ang ulat ng formalin contamination sa iilang mga imported na batch nito. Sa sumunod na taon ay nadamay pa ito sa mas malawak na melamine scare sa mga produktong gatas na mula sa China. At dahil dito ay pansamantalang nawala sa mga estante ang imported na White Rabbit habang iginiit naman ng lokal na kumpanyang gumagawa nito dito sa Pilipinas na ligtas ang kanilang produkto. Binuksan pa nga nito ang kanilang pabrika sa media upang patunayang walang mapanganib na kemikal ang kanilang bersyon ng White Rabbit dito sa Pilipinas. Matapos ang mga pangyayaring ito ay pansamantalang nagbalik ang imported na bersyon sa ilalim ng pangalang Golden Rabbit bago kalaunang bumalik sa orihinal na pangalan. Sa kabila ng lahat ng mga isyong ito ay nananatili pa rin ang White Rabbit bilang bahagi ng alaala ng maraming Pilipino. Mula sa simpleng candy sa tindahan ay naging simbolo na rin ito ng isang matamis at syempre nakakamiss na mga alaala. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po!